natin yung about sa ESL. Ano nga ba yung ESL na yan? Ang ESL kasi ay English as a Secondary Language. Ayan po ay pagtuturo ng English sa mga non-native speaker po. Kagaya na lang po ng Japan, China, Korea, at Vietnam. Yan po ay tuturo tayo from beginner to adult po. So, panoorin nyo pa po yung mga susunod kong video para maibigay ko po sa inyo ng kompleto yung mga tips po na based po sa experience ko. Sa mga ka-Solid Squad, alam naman natin na kahit gaano kaganda yung intention natin sa pagtuturo sa estudyante natin ay minsan naging tayo pa yung dahilan kung bakit naging ineffective yung pagtuturo natin dahil sa ating maling mindset. At para maging successful kayo sa pagiging isang online tutor, meron akong mga listahan dito base sa aking personal experience sa pagiging isang online ESL. Sana makatulong ko sa inyo. Number 1 ay kailangan trust your common sense. Opo, trust your common sense kasi hindi mo kailangan maging perfect or hindi mo kailangan maging isang overcomplicate sa pagbibigay ng instruction sa estudyante or pagtuturo. Hindi mo kailangan pahirapan o sobrang lalim ng mga gagamitin mong pangungusap o words sa estudyante, lalo na kung ito ay beginner. Kasi nga sinasabi ko sa inyo, kailangan pag sa online kasi sila ay mga non-native speakers. So hanggat maaari, yung mas madali nilang maiintindihan yung mga ituturo mo, lalo na kung ang estudyante mo ay mga beginner. Hindi or ay marunong na silang mag-English kasi nga non-native speaker sila. So, ituro mo sa mas madaling paraan. Minsan kasi kahit, kumbaga tayo, kaya natin intindihin yun. Sila, hindi pa. Kasi nga beginner level pa, intermediate. So, mas madaling yung mga gagamitin mo na pangungusap, mas madali lang maiintindihan. Pangalawa, dapat may paninindigan ka sa pag-aaral. So, syempre, hindi ko mo nagtuturo pa, ay ayun na yun, pwede na yan, matatapos din yung klase. Hindi ganun yun. Kapag nasa online tutoring ka kasi, ay dapat, ay matututo ka rin kung paano mo maituturo ng mas maiintindihan ng mga estudyante mo, tuturo mong lesson. At kung paano mas magiging interesado sila sa iyo. Kumbaga, meron kasi yung mga technique. Siyempre, tatalakayin ko yan, pero ito muna yung unahin natin. Siyempre, kailangan mo din sa pangatlo at habaan mo rin yung pasensya mo. Kailangan mong lawakan yung pangunawa, pasensya. Kasi trabaho mo yan, ginusto mo yan. Kailangan mo maituro ng maayos hanggang maubos yung klase na yan. Hindi nyo natatapos yung isang topic na yan, ay kailangan matapos mo ng malinis at hindi mo pwedeng sabayan ng galit yan. Pasensya ang kailangan mo. Pang-apat ay kailangan gawin mong lesson yung pagkakamali mo. So, ano ibig sabihin naman nung gawin mong lesson yung pagkakamali mo? Siyempre, hindi naman tayo perfecto eh. Minsan talaga hindi maiiwasan na magkakamali tayo, pero hindi na natin kailangan ulit-ulitin mo. Kumbaga, kung magkamali ka, tama mo yung pagkakamali mong yun at mas pag-aralan mo pa para sa susunod na pagtuturo mo mas maayos at mas malinis at madaling naiintindihan ng estudyante mo. Pang-lima ay ilabas mo yung pagiging creativity mo. Yun yung gagawin mo. Paano yun? Kailangan mong gumamit ng mga props para yung mga estudyante mo kung hindi nakikinig sa'yo kapag meron kang props ay maiinganyo sila. Ipakikita mo, bigyan mo ng rewards, tapos gumamit ka lang ng mga, halimbawa yung mga background music, pero syempre related yan sa ituturo mo sa kanila. Hindi ka pwedeng basta lang may props ka, tapos hindi naman pala related sa ituturo mo. At ito naman yung mga huwag mong gagawin bilang isang online tutor. Una ay hindi mo kailangan maging perfect, walang perfect. At lalong-lalong wala namang perfect na tutor. Kaya imbis na maging maganda yung pagtuturo mo, sa sobrang gusto mong maging perfect, lalo kang nagkakamali, lalo kang nauutal. Opo, lahat po tayo dumadaan sa ganyan. Kahit ako na-experience ko yan. Lalo na pag mga demo class. At nakakakaba po talaga. At kaya kailangan talaga isipin mo na be confident ka lang
at natural. Hindi mo kailangan maging isang perfecto. Wala naman talagang perfecto. Pangalawa, huwag mo maging feeling ikaw si Shakespeare na sobrang lalim na ng mga ginagamit mong English. Sobrang perfect mag-English. Kasi nga, hindi mo kailangan yun. Hanggat maaari ay gawin mo yung kakayahan mo bilang isang guro na kaya kang intindihin ng estudyante mo. Mas basic, mas madaling mauunawaan dahil hindi naman kasi kaya rin intindihin niya ng magiging estudyante mo. Depende kasi yan sa level ng estudyante. Basta yung naiintindihan kanyang kausap, kapag itinuro mo, nasusundan niya yung mga guide na ibinibigay mo. O yung mga lesson mo, yung mga tanong mo, kaya niyang sagutan at nasasabayan kanya, ayos na yun. Pangatlo, huwag kang magpaka-pressure bilang isang guro or balarila or grammarian. Hindi mo kasi kailangan ng sobrang lalalim ng mga gagamitin mong mga salita o pangungusap. Hindi ka naman naiintindihan ng estudyante mo. Sayang lang yung oras. Hindi kayo magkakaintindihan dalawa. Mas malinaw kung mas basic yung gagamitin mo. Mas magugustuhan ka pa estudyante mo kasi naiintindihan niya yung mga tinuturo mo. At syempre, pang-apat, huwag kang magpaka-stress kung minsan darating talaga yung point na ganito Yung maitatanong sa iyo yung estudyante, hindi mo masasagot. Syempre, minsan maitatanong na. Syempre, kaya mali yung maibigay mo sa estudyante mo na maibigay mo na information, sabihin mo na lang sa kanya na I'll get back to you on that, ganun. Kasi mas mahirap kung mali nga yung maibibigay mong information, mas lalo nang magiging komplikado yung maibibigay mong instruction sa kanya, tapos yung info, tapos mamaya ma-check pa. Tapos syempre, imbis na magtiwala sa estudyante mo, hindi, diba? Hindi naman masama na hindi natin alam lahat ng bagay. So, sana yung mga binigay kong mga listahan na yan ng do's and don't ay katulong sa inyo sa pag-apply nyo online at mag-subscribe lang kayo para masundan nyo pa yung ibang mga tips na ibibigay ko at isi-share ko base sa experience ko. So hanggang dito na lang. Maraming salamat.